Ayun, nakapag-record din. Magandang araw guys. I-share ko sa inyo ngayon itong tutorial na to para sa mga Compass EW73 user. Okay. Lagyan natin para makita nyo talaga na naka-stock firmware siya. So, itong Compass na to, share ko yung pinakamadaling method para mag-flash ng third-party firmware like OpenWRT. And ito na rin yung magiging method nyo sa pag-restore ng stock firmware. Ang requirements lang dito ay ito lang. Kailangan nyo ng pangsundot dito sa reset button, yung meron ditong may pinhole, and dapat alam nyo kung paano mag static IP address sa LAN connection ng inyong computer or inyong desktop. So ngayon gagawin natin, siset ko sa stock IP address, static IP, itong LAN port ko kailangan ay 192.168.1.10, dapat 1.10, and kahit wala ng gateway and DNS, yan lang. Tapos ang monitoring natin para makita natin kung na-access na ba ang recovery mode. Ang recovery mode ng Compass ay 192, ping natin, ping 192.168.1.1. yan, continue, and then explain ko muna kung ano yung gagawin natin. Etong pangsundot ko, i-hold nito yung reset button. So dapat naka-release muna tong power. Yan. Okay. So after kong mag power on or lagyan ko ng power tong device, naka-standby na tong reset. After ng power, 1 seconds, mag-iilaw itong mga LED, reset agad, hold reset. So yung hold reset niya, kailangan hihintayin mo ditong mag-blink ng 3 times or 4. After ng 3 blinks, release mo na agad yung reset. Tapos papasok na siya sa recovery mode. Makikita na agad natin dito yan sa pag-ping ng LAN connection sa recovery web page. Okay, so pakita ko muna isang beses. Naka halfway lang to, hindi pa naka-connect. So press ng power, hold reset. Kung makikita nyo yung ilaw, nag-blink yan ng tatlo, 1, 2, 3, 4, release. So after kang ma-release, magka-flash yan. Yan, nakita nyo yung pag-flash, mag-flash na mabilis, and okay na yung recovery nya. So makikita nyo mayroon ng ping status dito sa 192.168.1.1, and access natin yung recovery page. Yan lang guys. So kapag na-access nyo na to, lahat ng firmware na gusto nyo i-try, pwede nyo i-try. Kahit mag-brick pa yan or hindi nyo ma-access, basta alam nyo yung paano mag-recovery mode. So gusto nyo i-try yung pagka-flash ng web upgrade doon sa OpenWRT, tapos nagkamali kayo, hindi nyo na ma-access. So dito kayo mag-flash ng stock firmware. So kailangan meron na kayong copy ng backup file ng EW73.
So gagawin ko ngayon sa akin, pa-flash ko siya ng OpenWRT. Pero bago yan, ipakita ko ulit na isang beses kung paano ko ginawa yung recovery. So ito yung monitoring, alis ko ulit yung power. Note ko lang guys, yung inyong ginagamit na LAN cable, kailangan straight yan. Meaning, kung ano yung kabilang side, same ng color coding. Hindi pwedeng crossover. Or kung nagkamali kayo ng crimp, posibleng masira itong device pagka nag-short yung power or nagkapalit yung positive negative. Masisira yung device nyo. Sayang naman yung pinambili nyo. Okay. Ganito ulit. Naka-half. Then, yung aking pang reset. Pwede rin nakapatong siya. Tapos, basta yung ano niya, yung timing lang ba. Pagka press nyo ng power, hold agad yung reset. Then, titignan nyo tong merong magbiblink dyan ng to. Ulitin natin ha. Power, reset. Kita nyo ba yung magbiblink? 1, 2, 3, release. Nagpa-flash yan. Nakita nyo nag-flash. Yun na. Set na yung access natin sa recovery ulit. So yan. Refresh ko lang. Pa-flash ko ngayon itong aking config na OpenWRT for EW73. Ito. Nag-upload na siya. Okay. So, ito yung para makita ko kung nag-disconnect na ba. So, ibig sabihin, nag-restart na yung device. After mag-restart ng device, papalitan ko na uli yung aking static IP kasi naka-off yung DHCP ng OpenWRT na ginawa ko. Naka-configure na yun for access point. Yun. So, kita nyo na yung nag-X na siya. So, nag-restart na yung device. And, change ako ng static IP. Yung default na ginawa ko is 123. Yung IP ng device ay 254. So, nag-change lang ako ng 123 then .10. So, kahit anong IP address, basta hindi conflict dun sa IP ng device. Change natin yung ping para sigurado. 192.168.123.254. Okay, so yun na yung pinaka-ping. And pwede ko nang i-browse yung page ni OpenWRT. Okay. So makikita nyo tong name ko sa firmware na yan. Default password ko admin123. So ayan, gamit ko dito yung version 1 ng 355AC. Same chipset lang siya ng model na to, kaya nagwo-work siya dito kay EW73. Ito din yung ginagamit ko sa EW71 at E314
N na directional. Yung SSID niya, ito, naka Japram EW73. Open ko yung Wi-Fi para ma-double check kung working ba talaga yung Wi-Fi niya. So ayan, kita nyo, EW73. Kaya ako lang gusto mag-open WRT kasi mas kontrolado ko dito yung TX, yung power na gusto kong ibigay sa Wi-Fi radio ng EW73. Ang max niya is 30 dBm or yan, 1000 milliwatts. And yung eto, yung access point sa WDS, kasi kapag gamit mo yung Compass na stock firmware and gusto kong i-bridge kay new Wi-Fi or ibang device, kapag hindi Compass firmware, hindi gagana. Pero itong OpenWRT, pwede kang connect kahit iba yung chipset niya, kahit hindi Compass device. So ito lang guys yung aking may share. So pakita ko din kung paano ko i-restore sa stock firmware. Restore natin sa stock firmware. Yan. Lagay ko muna yung static IP ng LAN. Dapat 1.10. Kapag kay ibang IP, may hirapan kayo makakonect. Demo ko ulit yung test ko ng power, hold reset. Tignan nyo yung ilaw, mag-blink yan. 1, 2, 3, release. Magpo-flash nga mabilis. Okay. So ayan, pasok na ulit tayo sa recovery ni Compass. Flash ko naman itong stock firmware. Ang default IP ng Compass stock firmware ay 192.168.10.1. So mamaya kahit alisin ko na yung static IP kasi naka-enable naman yung DHCP ng Compass. So yan, wala na akong ping. Hintayin lang natin itong mag-disconnect. So once disconnected na siya, pwede natin ma-access yung Compass. Alisin ko na rin yung static IP kasi na-upload na yung firmware doon after niya mag-disconnect. Okay. So makikita nyo dito X yan, disconnected. Tapos ang IP sa ating ping monitor, disconnect ulit siya.
yun, pasok na yung ating ping. So dito nadedetect niya as OpenWRT pero hindi yun tama. 1.10.1. Okay, so default password ay admin. So yan, install ko na siya sa, so ito kasi ay backup firmware lang, wala pang release si Compass sa website niya ng firmware update. Kaya kung mapapansin nyo, iba yung MAC address niya. Yan, ginagawa ko after ko mag-update or mag-flash sa stock firmware, palagi lang ako nag factory reset para makorek yung mga ibang MAC address pagka mali yung MAC address na nakukuha. So yan lang guys, ang sunod kong isi-share sa another video ko ay para sa 5 GHz device. So kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, eto, search mo lang Jackram. So marami ako dito mga share na video about sa mga access point and router device. Yan lang guys, salamat.